Isang matinding balita ang kubalad ngayong araw matapos kumalat ang mga ulat ng mga kasapi ng Philippine National Police, Armed Force of the Philippines at ilang mga general na nagdesisyong kumalas mula sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga sources mula sa loob ng gobyerno, may mga mataas na opisyal ng militar at pulisiya ang nagsimulang magplano ng marawakang kudita upang patalsikin ang kasalukuyang pamahalaan. Nagsimula ito matapos ang ilang linggong tensyon at hindi pagkakasunduan ng mga pulisya ng administrasyon na ikinababahala ng nasa loob ng AFP at PNP. Ayon sa mga saksi, ilang mga opisyal ng AFP at PNP ang nagsimula ng magtipon-tipon at mag-usap ukol sa pagpaplano ng isang kudita na layuning alisin si Kuting sa pwesto. Sinasabi ng mga eksperto na ang pangunahing dahilan ng mga rebeldeng general at pulis ay ang mga aligasyong hindi makatarungang pamamahala at hindi pagpapansin sa mga pangangailangan ng mga sundalo at pulis. Samantala, pinagtibay ng mga ahensyang seguridad na kasalukuyan nilang binabantayan ang buong sitwasyon at sisiguraduhin na hindi magkakaroon ng anumang aksyon na makakasama sa kapalaran ng bansa. Dahil dito, naglabas na ng pahayag ang Malacanang na nagsasaad ng patuloy na nagtatrabaho ang administrasyong upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Ayon sa mga eksperto, ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa politika ng Pilipinas, kaya inaasahan ang masusing imbestigasyon at mga hakbang upang mapigilan ang anumang plano ng kudita. Sa kabila ng tensyon, nananawagan ng ilang sektor ng lipunan para sa isang maayos na proseso at para sa mga lider na magpatawad at magtulungan upang maiwasan ang karagdagang gulo sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Family. Nakikita na ni Manong Johnny Enrile na magagamit itong ICC para perwisyuhin ang ating mga pamunuan, opisyal o ang ating mga organisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, including ang namumuno at mga opisyal ng gobyerno, sapagkat mayroon po tayong mga kalaban na komunistang teroristang grupo na marunong at magaling gumamit ng tinatawag na international influence and network operations sa abroad. Mga kababayan, uulitin ko po no less than the current Chief Presidential Legal Counsel of Marcos by the persona of Senator or Senate President Juan Ponce Enrile ang tumutol noong 2011 sa panahon po na nagkakaroon ng resolution of support and endorsement ang Senado para tayo ay magpasakop at maging miyembro ng ICC. Sinabi po ni Manong Johnny Enrile na delikado yung ICC na yan sapagkat pwedeng gamitin niya ng mga kalaban ng gobyerno, yung mga enemies of the state and enemies of the people, referring in his mind most likely to the CPP, NPA, NDF upang habulin, perwisyuhin ang ating mga namumuno ng gobyerno at ang ating mga namumuno ng sandatahang lakas at ng ating National Police. O, di ba? Well said po. Thank you very much, Ka-Eric. Ang galing talaga ni Ka-Eric. Ayan po. Ipanaw po, party list mga kaibigan. Huwag niyo po kalimutan yan sa listahan niyo. Importante po si Ka-Eric, guys. Sana po manalo sila. O nga no? Fesay Dela Maligad. O po, sad evening po. Elizabeth Magsikan, ayan, nakakabulag talaga ang pera. O nga Imelda Aquino, hello po. Kumbawa. Yan. Yes, malakas si Tandang Enrile, may-ari ng... Siya pa may-ari ng Red Bull, si Enrile? Hindi naman. Siya pa may-ari ng Red Bull? Ang alam ko yung yung corn beef Yung corn beef, di ba sa anak niya yon? Yung Delimundo ba yon? Totoo ba yun, guys? Ang may-ari ng Delimundo, anak niya? Yung corn beef? Hello, Biota Galban. Andiyan ka ba, Biota Galban? Sila Leng Garcia, sila si Adel Bautista. Sila Leng Garcia, dito kanina Nakita ko yata yung kanina Yes, Big Yes, Ipano Party List. Ayun, Delimundo nga, siya nga, may-ari nga, yung anak niya.
Oh, sabi ni Beta Galvano. Ay ni Fesadela Maligad. Manong Johnny, take your medicine. Nag-amnesia na yata. Katrina Ponce Enrile. Oo, yung anak nga niya. Siya ang magiging acting Chief Justice dito sa Pinas dahil talaga? Siya ba? Matanda na siya eh. Florencio Tupas, yan ang mga senador to noon na baliktad. Batikan na, yan. Sylvia Katakutan, Red Bull ay kay Manong Johnny nga. Grabe, kaya siguro mahaba yung buhay niya kasi siya may-ari ng Red Bull. Oo, palagi andito sila Ling Garcia eh. Kumusta po dyan sa US? Okay mga kaibigan, balikan po natin to guys, no? Itong natin kanina, asan na ba yun? Ayan po. So nag-gets nyo na guys yung connection po mga kaibigan sa ICC. O di ba may connection talaga siya, no? So para sa akin lang guys, no? Once again po, nagtatanong lang po kami kung ano po mangyayari dito. No? Para lang po sa inyong update, para mabigyan din kayo ng insights. Dahil napaka-importante po ito mga kaibigan. Kasi ang tanong po dito, kung totoo po ito guys, nagagawin po siya or designated po siya at magiging adjudication po siya mga kaibigan, medyo delikado yun. No? Para sa akin, delikado yun. Diba? Kasi pwede magkaroon ng bias eh. So okay mga kaibigan, punta po sa ibang mga balita guys, no? Ito po, ipakita lang po natin sa inyo. Update muna tayo ito po, nagtatanong kayo, di ba guys? Update po tayo kay kay Kokak. May update po tayo kay Kokak mga kaibigan. Ito po. Natuklasan na po guys. Ito po, kinumpirma po mga kaibigan, kanina lang po guys, no? Pero kahapon po tong post pero kinumpirma po kanina. Ayan po mga kaibigan, no? Kasi dininay po nila guys. Dininay po nila ito po, basahin lang po natin guys Update lang po tayo, update para mabigyan kayo ng magandang insights. So ang nakalagay dito, so she is still here ate? Tanong, no? Gi-verify ni Maharlika sa LAPD or Los Angeles Police Department. Malacanang is denying positive. Oh my God. Yan po ang conversation na nakuha ko po kanina guys. So ito po yung kabuho ang update diyan. Basahin po natin guys Ipakita ko sa inyo para makumpleto po natin yung context natin. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng update pag nakakuha tayo. Ngayon nakakuha po tayo guys. Ito po ang unang sinabi diyan. Asan na ba 'yun? Ayun. Basahin po natin Hindi po natin to uurungan guys hanggang hindi po natin makuha yung totoo talaga dito, no? So ang nakalagay dito mga kaibigan, yesterday po to, yesterday. So ang nakalagay dito guys, ang sabi dito, so as a dear friend from California has just confirmed that the detention of First Lady is indeed positive. If we know someone from LAPD headquarters, please let us help our fellow Filipinos reveal the truth. I believe it is about time to demand a live video, a proof of evidence from the first Dama, if she has really arrived in our country, confirming the authenticity of the Malacanang statement. Binabasa lang po natin to Galing po ito sa isang source, isang reliable source po, no? Para po mabigyan kayo ng update din. Kasi nga, marami nagtatanong sa atin So ito po yung pangalawa. Basahin po natin yung pangalawang para indeed ma-confirm natin guys kung ano ba talaga, no? Saan ba talaga siya. So ito po. Filipino community na po to, no? Filipino community in California, please give us more Marites details naman. Atom Arroyo, total, you are excellent in your research. Try digging this one. Babalik ang respeto ko sa iyo.
NBI is threatening us not to tell the truth. Well, truth is concealed by those who rejoice in the dark. We are not afraid. Please share because the mainstream media focuses on PRRD, trying to conceal this humiliating issue. Oh, di ba? Napakaganda ng sinabi dito, di ba? Sabi dito, guys, please share because the mainstream media focuses on PRRD, trying to conceal this humiliating issue. O, so kumpirmado nga. Di ba? O, dapat talaga nilang sagutin to. Kasi, hindi po pwedeng gano'n na lang palagi nilang gagawin eh. Di ba? Tatakutin nila, ihaharas nila para hindi magsalita. Di ba? Kasi, katulad dito, sabi niya, oh, please share because the mainstream media focuses on PRRD. Di ba? Ang mainstream media, guys, nakafocus po kay Tatay Digong. Para hindi po nila para wala na pong papansin doon kay Kokak. Kasi kung andito talaga siya, magpakita siya ng proof of life. Mag-video siya or mag-live siya. Tama itong sinabi dito. Di ba? So yan lang po mga kaibigan. No? Once again po, tayo po yung nagtatanong lang. At syempre guys, opinion lang po ito. Di ba? Kasi alam nyo na ang mundo ngayon, di ba? Ang panahon natin ngayon. Mahirap kalabanin itong mga to. Kasi kahit dati pa guys, mahilig talaga sila mahilig talaga sila tawag doon, yung dinidistort yung kwento, yung buong narrative, mahilig talaga sila magbago ng istorya. Yung buong narrative, binabaliktad nila. Mahilig talaga sila sa ganyan guys, kahit dati pa. Yan talagang gusto nilang gawin. Kahit nung hindi pa po nakapasok ito sa Malacanang, itong si Buang na bangag na to, nung hindi pa siya nakapasok sa Malacanang, talagang yan na po talaga ang target nila guys. Babaguhin nila lahat ng narrative. It's going to be their narrative. Parang ganun yung dyan eh. Parang ganun yung magiging dyan, kwento. No? Sila na ang magiging kwento. Yes, divert the issue. Yes po, Marilo Francisco. Oo, no, dapat live interview, no? Leonardo Pagalunan. Dapat talaga live eh. Oo, si Maharlika hindi po fake news yun, guys. Si Maharlika hindi po siya fake news. Iba yung sinasabi nilang fake news kasi si Maharlika po, meron po siyang mga source, meron siyang reliable source. Hindi po siya fake news, guys. Maaring magiging unverified truth lang po siya. Alam niyo ibig sabihin ng unverified truth, di ba? Pero wala pong fake news ang sinasabi niya. There's no such thing as fake news. Kasi kung gusto niyong labanan yung sinasabi niyong disinformation or misinformation, you should provide more information. Ganun dapat ang laban dyan. Sasabihin ka nga na fake news, fake news, fake news. Pambihira. Kung gusto nyo mapatunayan na unverified truth ang sinasabi, mag-provide kayo ng more information para matapos yung usapan. Hindi kayo nagpo-provide ng information eh. Bagkus, ang ginagawa ninyo, censorship. Diba? Hindi po pwede ang censorship, mga kaibigan. Meron po tayong freedom. Kasi if you resort into censorship, then more censors to censor. Hindi po pwede ang censorship. Dapat more information. Di ba? Kung may sinasabi po ang isang vlogger, katulad ni Maharlika, sinasabi fake news. O sige, kung fake news nga siya, patunayan nyo na fake news siya. Hindi nyo naman pinapatunayan eh. Inaaway nyo pa siya. Imbis na patunayan ninyo na mali ang sinasabi ni Maharlika, hindi eh. Inaaway nyo siya. Ang bihira naman. Imbis na malaman natin yung katotohanan, inaaway nyo siya. Hindi na tuloy siya nagsasalita. Hindi natin nalalaman. Yes! Carlos Lopez. Yes! Exactly. At least
We are on the same page. Tama po kayo, Carlos Lopez. That's the right thing. Di ba? Paano mo kontrahin lahat yan? O tapunan mo ng maraming informasyon para malaman ng tao. O ngayon, Aber, sige, tingnan natin, sino ang fake news ngayon? Di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero hanggat hindi kayo nagsasalita at wala kayo na pakitang mga documents, ibig sabihin, baka siguro totoo talaga. Di ba? Sabi, may nag-comment dito, puro ngawa itong channel na to. Puro daw tayo ngawa. Kaya nga vlog eh, kaya nga reaction eh. Ay, nako. Kayo talaga oh. So mga kaibigan, punta na po tayo sa iba nating topic guys. No? Iwanan na po natin yan. Oh, meron po tayong isisingit lang, no? Ito po, anong masasabi nyo dito guys? Bago po natin puntahan itong si Kaado. Ipakita ko lang sa inyo to guys ha. Oh. Ang sabi po sa ICC mga kaibigan, lumabas na po ang totoong numbers. Oh, lumabas na po ang totoong numbers. Galing po ito kay Mr. J. Sonsa. Ayan po ha, ito na ha, confirm na to ha. Baka sabihin niyo na naman. Oh, ayan po oh. So tanong po natin guys, no? Ang tanungin natin dito si Maria Ressa eh, no? Kasi siya yung nagpakalat dito ng ano eh. Siya yung nagpakalat, di ba? Si Maria Ressa. Naalaala nyo guys, nagpakalat siya ng fake news si Maria Ressa ng Rappler. Di ba? Naalaala nyo yung sinabi niya doon sa isang interview niya sa international news. Tapos, fake news pala yung sinabi niya, di ba? Sinita siya. Oh. Ito po ang totoong numbers guys. Tingnan nyo. Pinost po ni Mr. J. Sonsa. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo ang pinost ni Mr. J. Sonsa mga kaibigan. Diyan na po ang totoong numbers. So saan po yung sinasabi nyo na 30,000 ang natigok sa panahon ni Tatay Digong? Kasi palagi nilang sinasabi yan eh. Di ba? Ako ha, hindi po ito marites ha, pero tingnan nyo, panoorin yung mga vlog ng mga walang kwentang mga bangag. Panoorin nyo sila. Palagi nilang sinasabi 30,000 daw ang nabiktima sa drug war ni Duterte. Pero tingnan nyo, lumabas na po sa ICC. Tingnan nyo ang numbers. 19 pushers plus 24 criminals. Sus Mariosep. Kumbaga, ilan to? Mga 30 lang? Killed in 30 years is now called crime against humanity by the International Criminal Court. Sus Mariosep. Tapos sasabihin nyo 30K? Ang sinabi ng ICC, 19 drug pushers lang tsaka 24 criminals? Grabe, mga sinungaling kayo. Ha? Ang sisisihin dyan si Ressa eh. Kasi siya yung nagpakalat dyan eh. Ako ha, hindi po ito ha. Oh, wag niyo akong kasuhan ha, Ressa. Ikaw nagsabi nito, sinita ka pa nga ng international eh. Kasi sinabi mo, ang dami ilan yung sinabi niya? Yung sa ABS-CBN, di ba sinabi niya, ilan niya? Sinabi niya, 10,000 eh. Tapos, yun pala, 2,000 lang pala. Mga sinungaling talaga to mga to. Tapos sasabihin tayo ang fake news. Oh, ayan oh. Paano nagiging crime against humanity? Paano Kaya nga, mas marami pa yung pasintabi na po sa ating mga fallen heroes po, no? Sa 44. Pasintabi na po. Tama po kayo, Dorias, mas marami pa ang sa 44. Oh, tanungin nyo, ito po, may papakita ako sa inyo. Speaking of Nanay Sheila, buti nilang pinaalaala ni partner. Ito po, ipakita ko sa inyo guys ha. Speaking of Nanay Sheila. Ito po guys, pakita ko sa inyo mga kaibigan para tuluyan na pong maano tong mga to, no? Kasi puro talaga fake news tong mga to. Ito pa, pakita ko sa inyo guys.
Buti andyan si partner, naalaala ko to, buti ko na makalimutan. Si Nanay Sheila. Kilala niyo ba si Nanay Sheila, guys? Kumakalat na po ito sa social media. No, ayan po, oh. Oh, ayan po mga kaibigan, oh. Nanay Sheila. Ipakita ko muna yung picture niya, ha. Ayan, oh. Yan po si Nanay Sheila, mga kaibigan. Ha? Oh, siguro nakita niyo na to sa mga Facebook niyo, no? Meron ba kayong mga Facebook? Karamihan naman sa inyo may mga Facebook page, di ba? Oh, ito po si Nanay Sheila, mga kaibigan. Ang nakalagay po dito, guys, sa ABS-CBN, ito ha, ABS-CBN pa to ha. 2 days ago yata to, 2 days ago. Oh. Ang sinabi po dito sa ABS-CBN, isa pa tong ABS-CBN eh. Oh. Gone but not forgotten. Mothers and wives of drug war victims hold up. Oh, may magandang pa sila, no? Pero guys, may nakakilala sa kanya. Oh, ito po, oh. Ayan, oh. Nako. Bistado siya, guys. Ayan, oh. Ang nakalagay dito, 3 hours ago, tigilan mo kami, Aling Sheila. Yung anak mo, adik, magnanakaw. Ha? Pinaslang na yung last year na lang na si Marcos na president. Hindi time ni Duterte. At pinaslang yung anak mo ng kapwa adik. Dahil ng 11. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Oh, sabi niya. Yung naka-red na picture na frame, taga dito sa amin yan. Wag ako, di ba? Oh. Huli siya ngayon, guys. Bistado siya ngayon. Oh. Ayan, oh. Bistado po siya, guys. Hindi pala yan si ano. Hindi pala biktima ito. Panahon pala ito ni Bangag. Oh, yan ang sinasabi natin. Na dapat itong ICC, kung gusto nila maging fair sila, dapat ipauwi nila si Tatay Digong kasi hindi naman nila alam ang nangyari sa Pilipinas. Oh, si Victoria Banal po ang nag-post. Opo, Victoria Banal, kasi kakilala niya. Oo. So, ibig sabihin guys, hindi pala ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero bakit andyan siya? May nakakilala sa kanya, mga kaibigan. No? Pinost lang po to, pinost lang po. O, kinuha lang po natin guys para malaman nyo rin. At makilala nyo itong nagngangalang Sheila. Ewan ko kung sino to. Kung sino itong... malamang bayad na naman to. Eh syempre bayad talaga yan. Kasi nga, 'di ba, gusto nga nilang i-raid, guys? Gusto nga nilang i-raid, 'di ba, ang Davao? Oh, 'yan yung gagawin nila. Yan yung gagawin nila, guys. Magtatanim po sila. Kaya mag-ingat. Ito po yung pinakaano niya, no. Ito po yung pinakabalita niya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Yan 'yun, oh. Tapos ito yung mukha niya. Ipakita ko sa inyo yung mukha niya para makilala nyo po, no? Pag nakita nyo ito sa mga page nyo, anuhin nyo. Ibas nyo. Ayan po, ayan o. Ayan siya, guys, o. So, yan o, yan siya. So, ginamit lang siya, mga kaibigan, para kunwari, biktima din siya ng drug war ni Pangulong Duterte. Pero ang totoo niyan, hindi po panahon ni Duterte pala yan. Panahon pala ni Bangag. Kaya pala na paslang yung anak niya dahil nagkaonsehan pala. So nag-double cross, no, parang ganun. Nang daya. Kaya pinaslang. Palayasin mo na, partner. Ang dami ng bayaran sa live na to. Pambihira naman. Paano maraming bayaran sa live na to? Mga tao talaga. Paano naging bayaran yung mga live? Oy, marami ng bayaran sa live natin. Sabi ni, sino ba yun? Nawala na. Tinanggal yata yung partner.
Ay, nako. Pambihira naman, oh. O yan po mga kaibigan ang ating update, no? At least buti pinapaalaala mo ano. Buti naalaala ko kasi buti ka na makalimutan eh. Oo, may nakapasok po ng mga adiktos, ang daming adiktos dito. Sabi ni binayaran ako 1 billion, ang laki naman. Pahingi naman 1 billion. Utak lamok, huwag pansinin. Naka, buti na lang guys, si Partner hindi sumasama sa akin sa live. Naku, kung sumama siguro si Partner sa akin sa live, naku, ang dami siguro mapagalitan dito. Partner ha, sumama ka sa live ha, ikaw taga ano. Baka pag sumama si Partner dito, hindi tayo matatapos guys. Baka si Partner, mumurahin lahat naman. Kakahiya ka manang. Kakahiya eh no. So yun po mga kaibigan, nating updates po no. Ito po guys, puntahan po itong meron pa tayong isa dito eh. Meron lang po tayong ipi-play Ito po, pakinggan po natin to guys. Ito kilalang kilala niyo to mga kaibigan. Ready na ba kayo guys? Ready na kayo? Sa susunod natin na topic? O i-ready nyo na yung mga sarili nyo kasi makikita nyo na siya guys. I-ready nyo na yung mga sarili ninyo. Ito po, i-play na natin guys. Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awa ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ng mga sanggol at mga bata. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known. In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC together with Duterte. Ayun! Doon po nagalit si Cayetano, mga kaibigan. Kaya po si Cayetano guys sumagot. Kasi ito po yung sinabi niya, to be exact po, ipakita ko lang sa inyo para klaro po ang ano. Ito po kasi ang sinabi ni Sabaquin Ayan po. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. He should be one of those accused and arrested by the ICC together. Ibig sabihin guys, sinabihan niya si Peter Cayetano na dapat na nakulong ka rin kasama ka sa ICC. Yun ang sinabi niya mga kaibigan. Kaya po itong si Cayetano guys, nagalit siya mga kaibigan. 'Di ba? Isang Sabaquin, sasabihan siya yung ganon mga kaibigan. Sino ba ang nakulong? 'Di ba? Sino ba ang nakulong dahil sa droga? 'Di ba? Nakulong ba si Cayetano? Hindi. Pero nakulong po si Sabaquin dahil sa droga, 'di ba? Tama ba ako guys? Kaya siya nakulong dahil sa droga? Oh, Junel. 'Di ba kaya nauso yung hello Junel? 'Di ba nauso 'yun? Anong pinapakain mo kay Anong pinapakain mo kay Dalima? Saba. Sabi niya saba. 'Di ba tinanong siya doon sa court sa hearing? Anong pinapakain? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!